Kumusta mga brad? Isa nga po sa masabi nating underrated na classic scooter ni Honda walang iba kundi ang kanilang Honda Genio. I mean, oo, nag-i-exist naman siya pero hindi talaga katulad doon sa iba. Gwapo naman siya, matipid sa gasolina, kaso lang medyo hindi talaga siya yung choice ng mga tao. Mas pinipili pa nga ng iba yung Honda Beat. Samantalang parehas lang naman sila ng makina ni Honda Beat. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, nasaan na nga ba si Honda Genio? Marami po kasi nagtataka bakit parang madalang na lang itong makita sa kalsada. Madalang na rin siyang makita sa ibang mga kasa. Pero sa ibang mga kasa meron pa din naman siya. Hindi ko lang sure kung phase out na ba itong motor na ito or hindi pa. Baka nga siguro yung iba sa inyo limot na itong motor na ito. Pero hindi po sa Indonesia. Sapagkat doon nga po sa kanila, naglabas po sila ng bagong kulay. Yes po, naglabas sila ng mga bagong kulay. At ang gaganda nga din po ng mga kulay nila. Kaya doon nga po sa kanila, marami pa rin talaga ang tumatangkilik dito sa motor na ito. Hindi siya napag-iiwanan. Kaya dahil dyan, usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Genio 110 na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.8 horsepower at 7,500 RPM, 9.3 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 94 km/h. So para nga po sa isang 110cc na scooter, hindi na po masama. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 59.1 kilometers per liter. Wow! Pagdating nga po sa bagay na yon, panalo ka talaga. Talagang iba pag yung motor mo matipid sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/12 sa harap at 100/90/12 din sa likuran. So kung yung Honda Genio nga po dito sa atin naka 14 inches yung gulong, doon po sa Indonesia 12 inches po yung gulong nila. I mean, yun kasi yung bago, yung latest na Honda Genio. 12 inches na yung gulong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman po siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas na 744mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 93 kilograms. So para nga po sa isang 110cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta na mabutay sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital. At unlike nga po doon sa iba nilang motor, ito po ay naka-disusi lang. Hindi po siya naka-keyless. Pero hindi nga po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So bali yung presyohan nga po ng Honda Genio sa atin ay umaabot ng 72,900 pesos. Pero kung sakaling ilabas nila itong 12 inches na gulong,
Hindi ko lang sure kung ganun pa rin yung magiging presyo niya. Alam nyo naman yang si Honda. Kahit magbago lang ng kulay yung motor nila, tumataas na yung presyo. Pero sana ilabas pa rin nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.